So, marami pa rin sa inyo parang hindi yata naniniwala o satisfied sa aking assessment dyan sa laban kay Portillo ni Wonderboy. At bakit ba hindi kayo naniniwala? Di ba kayo naniniwala na nag-improve si Carl James Wonderboy Martin sa laban na yan? Sige, let me tell you now, ito, dito sa video na ito. At gusto ko po sana na mag-comment din kayo kung ano sa talaga sa tingin nyo, kung ano nangyari, no? So sa mga nakabasa po ng aking pinost sa assessment, ito tatagalugin ko para mas maintindihan nyo. Personally, para sa akin to at ang mga sasagutin ko, anong masasabi ko generally dun sa laban na yon? Anong magandang nakita ko sa laban? Anong pangit? Kasi merong pangit na nakita ko dyan. Anong next kay Wonderboy? At ang pinaka-importanting tanong na talaga namang kayo ay hindi maniwala sa akin. Real talk to dahil po top-rated ng WBO itong si Wonderboy, siya po ang pinaka-deserving na makalaban ni Naoya Inoue. Pero, ang tanong, kaya niya ba talaga si Naoya Inoue? Yan, i-real talk ko kayo dito at tingnan natin yung reaksyon ng mga Wonderboy fans kung kaparehas ba ng reaksyon ng mga Angas fans. Pag-usapan po natin yan. Pagkatapos ng mabilis na intro. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. I miss you guys. Magandang araw, tanghali, gabi kung nasaan man kayo ngayon. Comment nyo nga. Honestly, i-comment nyo po kung ano sa tingin doon sa laban na yon. So, let me go ahead and tell you exactly how I feel about that fight. Because generally, I feel good about that fight. Of course, meron akong konting parang... in a way, I wouldn't call it a disappointment. So, iniisip ko lang sana merong ganitong nangyari doon sa laban na yon. So, the good muna. And I think the good is, generally speaking, I think nag-improve si Wonderboy sa kanyang overall skills and sa kanya pong pagiging mature as a boxer. Yung Portillo kasi, masyadong minamaliit ng karamihan. Kala nila madaling laban yung Portillo. It is actually a level up fight. Dahil itong nakalaban niya na to, mas malaki na sa kanya at mas maraming experience na nakalaban sa may mga world champions pa nga na nakalaban ito eh. So, hindi po basta-basta ito. Ba't napatumba ba siya lahat nun? Ng mga nakalaban niya? So, hindi po madali. At grabe din ma-pressure itong si Portillo. So, the good thing about that, I can see na talagang he's aggressive, he's fun to watch, at saka talaga namang marami pa rin sumuntok si Wonderboy. So, dapat hindi mawala yon. And he's using his footwork at he used the ring kasi nakita natin na ina-attack siya. Which is expected naman na mangyari yung ganun. Especially yung kalaban niya, Dihado, alam naman natin na Dihado, expected naman mananalo si Wonderboy dito. Talagang susugudin siya at may lakas yung kalaban niya. So, one other good thing, may head movement si Wonderboy, pero parang feeling ko kinulang ng konti kasi marami din siyang tinanggap na suntok, which means, importante po sa boxer na hindi lang malakas na sumuntok. Kailangan malakas din tumanggap at nakita natin na kayang tumanggap ni Wonderboy na suntok. So, that is a good sign. So, generally, I think nag-improve sa kanya overall, yung kanyang skills and maturity sa laban. But, on the bad side, ang pangit na nakita ko, parang kulang pa rin yung depensa ni Wonderboy. Iniisip ko tuloy kung paano kung si Naoya Inoue nakalaban niya o yung mga power puncher, delikado talaga siya pag matamaan siya ng mga suntok. So, he needs to improve his defense and he need to use more, kumbaga, mas gandahan pa niya yung timing. Kasi maganda na yung mga timing niya ng counter. Kung hindi nyo alam, napabaksak niya yung kalaban niya. So, may power. May power si Wonderboy. However, kailangan niya pa i-improve yun. Kasi may mga instance na parang tinatamaan niya ng madami kasi pepper punch siya eh. Papapapak, ang daming suntok pero parang hindi masyado tinatablan eh. So, aside from his defense that Wonderboy needs to work on, he needs to improve his yung power, yung so he can close the show.
Yun ang sa tingin kong very important, especially in the world stage. Especially pag ang mga nakakalaban niya ay malalakas din. Kasi hindi talaga makakakuha ng respeto ang boxer na pagkulang ang lakas. So, kailangan lakasan niya pa yung suntok niya. And I think meron pa eh. Bata pa naman eh. May mga nagsasabi na, oh, hindi na bata yan. Still, bata pa rin yan. Kanya-kanya naman yung journey. So, anong next kay Wonder Boy? Okay. Unfortunately, I don't think it will be Naoya Inoue. So, Naoya Inoue, meron na pong 3 na nakaschedule sa kanya kung hindi niyo pa alam. So, hindi. Unless may mangyaring kakaiba dun sa 3 na yon, posibleng-posible talaga na siya ang sunod na makalaban at siya ang sunod na pipiliin. Kasi po, technically and officially, he is rated number 2. So, ibig sabihin, wala namang iba eh. Lalo na sa Pilipino, siya talaga pinaka-deserving na Filipino. Based on official rating po yung pinag-uusapan natin. Ano? Pero ang real talk, ito na yung sagot ko. Kaya ba talaga ni Wonder Boy itong si Naoya Inoue? Una-una, I know Wonder Boy mindset, he would like to fight anyone. Sigurado gusto niya rin makalaban si Naoya Inoue at an upset could happen. Pero wala pong boxer, including Wonder Boy, ang llamado kay Naoya Inoue, even with what happened. So sa aking palagay, sa ngayon, kulang pa itong si Carl James Wonderboy Martin at yun po yung sa aking pananaw. I think he needs to improve more on his power kasi kung i-box niya si Naoya Inoue, pwede naman, but hindi talaga umuubra yung mga boxer na boxer style lang or technical style lang kay Naoya Inoue. Kailangan may lakas eh. Kasi mahirap italunin itong sa Naoya Inoue by just scoring. You understand where I'm coming from. So, if he's gonna fight Naoya Inoue, he needs to develop the power. Yung talagang malakas na power na makapagpabaksa kay Naoya Inoue na hindi na siya tatayo. Kasi pag tumayo siya, nakakabawi eh. And we've seen that a number of times. So, the power and the timing, meron pareho yan si Wonder Boy, but not yet. So, hence the reason kung bakit mismo yung team niya, dahan-dahan din yung development. So, iniintay. But, merong capability sa tingin ko si Wonder Boy to develop to that kind of style or to that kind of level that could potentially defeat Naoya Inoue, but not right now. Okay? So, intayin pa natin yung kanyang next fight. The next fight, I'm hoping na makalaban siya ng mas matindi pa. Siguro yung may knockout power din para medyo may kaba. But the thing is, I do not know if that's a great idea. The best idea talaga kay Wonder Boy, paulit-ulit na natin sinasabi, and let me know if you agree with me, is just to wait, be cautious about the next fight. Kasi darating naman tayo sa punto na lalaban talaga si Wonder Boy sa mga matitindi. Pero dahil nakuha niya na yung rating, silang dalawa ni Sam Goodman, maghintay na lang sila na bitawan ni Naoya Inoue tapos sila magbakbakan sa World Championship. That is the smarter plan. Agree ba kayo sa akin? And let me know what you think if you're still the same. And yung mga Wonder Boy fans, let me know your comment. Pwede naman kayo mag-disagree sa akin. Dahil lahat naman tayo, we have freedom of speech. Pero kailangan gamitan ng utak. Kasi yung iba dyan ng mga fans, galit kagad. Ako po si Pao Salud. Let me know what you think.